Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, naging matiwasay ang simbahan sa buong Judea, Galilea at Samaria. Ito'y tumatag at lumaganap sa tulong ng Espiritu Santo at namuhay na may pagkatakot sa Panginoon. Naglalakbay noon si Pedro upang dumalaw sa mga kapatid sa pananampalataya. Pagdalaw niya sa mga kapatid sa Lida, natagpuan niya roon ang isang lalaking nagngangalang Eneas. Ito'y paralitiko at 8 taon nang nararatay. Eneas, ani Pedro, pinagaling ka ni Hesukristo, tumindig ka't ayusin mo ang iyong higaan, at tumindig siya agad. Nakita siya ng lahat ng naninirahan sa Lida at Saron, at nanampalataya sila sa Panginoon. Sa Jope naman ay may isang alagad na babae na ang pangalay Tabita. Sa Griego ang kanyang pangalan ay Dorcas, na ang ibig sabihi usa. Ginugugol niya ang kanyang panahon sa paggawa ng mabuti at pagkakawang gawa. Nang mga araw na iyon, siya'y nagkasakit at namatay. Nang mapunasan na ang bangkay, ito'y ibinurol sa silid sa itaas. Di kalayuan sa Jope ang Lida. Nang mabalitaan ng mga alagad na naroon si Pedro, inutusan nila ang 2 lalaki upang siya'y pakiusapang pumunta agad sa Jope. Sumama naman sa kanila si Pedro. Pagdating doon, dinala siya sa silid sa itaas. Agad lumapit sa kanya ang babaeng balo na nananangis at ipinakikita ang mga balabal at mga damit na ginawa ni Dorcas noong ito'y nabubuhay pa. Pinalabas ni Pedro ang lahat. Siya'y lumuhod at nanalangin. Pagkatapos, humarap siya sa bangkay at sinabi, "Tabita, bumangon ka." Dumilat si Tabita at naupo nang makita si Pedro. Hinawakan ni Pedro ang kanyang kamay at tinulungan siyang tumindig. Pagkatapos, tinawag niya ang mga banal at ang mga babaeng balo at iniharap sa kanila si Dorcas na buhay na. Nabalita ito sa buong Jope kaya't marami ang sumampalataya sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Bumalik ang focus ng Acts of the Apostles kay Pedro. Pero wala na siya sa Jerusalem. Siya ay nasa mga lungsod sa tabi ng Mediterranean Sea. Patuloy siyang gumagawa ng mga himala at ng mga tanda na kumikilos ang Diyos sa pamamagitan niya. Sinusubaybayan niya ang mga Kristiyano na lumaganap na sa ibang mga lugar. Sa lungsod ng Lida, pinagaling niya ang may sakit na si Eneas. 8 taon na itong paralitiko, nakaratay lamang sa kanyang higaan. Pero pinatayo siya ni Pedro sa ngalan ni Jesus. Ang mga himala ay laging nangyayari sa ngalan ng Panginoong Jesus. Binuhay din ni Pedro ang patay sa karatig lungsod ng Jope. Binuhay niya ang matulunging si Tabita. Ang himalang ito ay nagpapaalaala sa atin sa pagbuhay ni Jesus sa isang dalagita. Nakaratay ang batang wala ng buhay, ngunit hinawakan ni Jesus ang kamay ng bata at sinabi sa lingwahe ng mga Hudyo,
Talita kum, ng kahulugan, batang babae, magbangon ka. At tumayo nga ang bata. Nabuhay siya. Ito rin ang sinabi ni Pedro sa babaeng patay sa Jope. Tabita, bumangon ka. Ang pangalan niya ay Tabita. Parang magkaugnay ang tunog ng mga salita. Talita, bumangon ka. Tabita, bumangon ka. Pinakikita nito na ang kapangyarihan na kumikilos kay Pedro ay galing din kay Jesus. Patuloy pa rin ang pagkilos ni Jesus sa pamamagitan ni Pedro. Pinapahiwatig sa atin sa aklat ng Gawa ng mga Apostol na patuloy ang pagkilos ni Jesus sa pamamagitan ng mga alagad niya. Pinagpapatuloy lang ng mga alagad ang ginawa ni Jesus. Si Jesus ay nagpapagaling sa paralitico. Nagawa din yan ni Pedro. Si Jesus ay bumuhay sa patay. Nagawa din yan ni Pedro. Talagang buhay si Jesus sa pamamagitan ng kanyang mga alagad. Ang pagkabuhay kay Tabita o kay Dorcas ay isang gantimpala din sa kanyang mga mabubuting gawa. Matulungin siya sa iba, lalo na sa mga balo, mga taong hindi pinapansin noong panahon. Kaya nung siya ay namatay, ang mga tao mismo ang nagpasundo kay Pedro at nakiusap para sa kanya. Pinakita nila kay Pedro ang mga ginawa ni Tabita sa kanila. Nahabag si Pedro at binuhay siya. Hindi nasasayang ang anumang kabutihan na ating ginagawa. Ang kabutihan ay ginagantihan din ng kabutihan. Patuloy kang kumikilos sa Jesus sa aming simbahan. Tinupad mo ang iyong pangako na hindi mo kami iiwanan. Maging conscious po sana kami sa iyong presensya at sa iyong pagkilos sa aming piling hanggang ngayon. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.